Florante at Laura ni Francisco Balagtas Baltazar. Sa isang madilim na kagubatan ng Albania, si Florante ay nakatali sa isang puno ng higera, nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang amang si Duque Briseño at nag-aalala sa posibilidad na mapasakamay ng kanyang kaaway si Conde Adolfo ang kanyang minamahal na si Laura. Habang siya ay nalulunod sa kalungkutan, isang Moro na nagngangalang Aladin ang nakarinig sa kanyang pagtangis. Naantig si Aladin sa mga hinaing ni Florante at tinulungan siya nang siya'y atakihin ng 2 leon. Hindi nag-atubili si Aladin na iligtas si Florante, bagaman sila'y magkalaban at inalagaan ito nang mawalan ng malay. Nang magising si Florante, nagulat siya nang malaman na ang kanyang tagapagligtas ay isang Moro, isang kalaban ng mga Kristiyano. Dito nagsimula ang kanilang pag-uusap at isinalaysay ni Florante ang kanyang buhay. Ikinuwento niya na siya'y anak ng isang prinsesa at ng isang maharlikang tagapagpayong si Duque Briseño. Lumaki siya ng masaya at puno ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Noong siya'y sanggol pa lamang, muntik na siyang masawi na atakihin siya ng isang buitre na nagtangkang agawin ang batong hiyas na nakasabit sa kanyang dibdib. Mabuti na lamang at nailigtas siya ng kanyang pinsan na si Menalipo, isang magaling na mamamana mula sa Epiro. Nang siya'y 11 taong gulang, ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa Atenas, Gresya, upang mag-aral sa ilalim ng kilalang guro na si Antenor. Dito niya nakilala si Adolfo, isang kababayan mula sa Albania na noong unay itinuturing na pinakamatalinong mag-aaral. Ngunit, makalipas ang 6 na taon, nalampasan ni Florante ang mga galing ni Adolfo na nagdulot ng matinding inggit sa huli. Habang sila'y gumaganap sa isang dulaan, nagkaroon ng labanan. At nailigtas siya ng kanyang kaibigan na si Menandro. Dahil dito, umuwi si Adolfo sa Albania. Makalipas ang 1 taon, natanggap ni Florante ang liham na nagsasaad ng pagkamatay ng kanyang inang si Prinsesa Floresca. Kaya't bumalik siya sa Albania kasama si Menandro. Pagbalik sa Albania, isang kinatawan mula sa Crotona ang humiling ng tulong mula kay Florante laban sa mga Persa na nagbabanta sa kanilang kaharian. Hindi ito natanggihan ni Florante dahil ang kanyang lolo ang hari ng Crotona. Sa digmaang ito, matagumpay niyang napatay ang general ng Persa na si Osmalik at nanatili sa Crotona ng 5 buwan bago bumalik sa Albania. Pagbalik ni Florante sa Albania, nalaman niyang ang bandila ng Persya ay nakatayo sa kanyang bayan. Muli niyang nilabanan ang mga Persyano at nailigtas sina Duque Briseño, Adolfo, Haring Linceo at Laura mula sa tiyak na kamatayan sa kamay ni Emir. Dahil sa kanyang katapangan, itinalaga siyang tagapagtanggol ng Albania, bagay na ikinainggit at ikinagalit ni Adolfo. Sa sumunod na digmaan sa Etolia, muling ipinagtanggol ni Florante ang Albania laban sa mga Turkiya na pinamumunuan ni General Miramulin. Subalit, sa gitna ng labanan, natanggap niya ang liham ng kanyang ama na pinababalik siya sa Albania. Iniwan niya ang kanyang hukbo sa pangangalaga ni Menandro at nagmadaling umuwi.
Pagbalik sa Albania, natagpuan ni Florante na nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Adolfo ang kaharian. Siya'y tinugis ng 30,000 sundalo ni Adolfo at ibinalanggo ng 28 araw. Dito niya natuklasan na pinugutan ni Adolfo ng ulo ang kanyang ama na si Haring Linceo. Pagkatapos ay dinala siya sa kagubatan at itinali sa puno. Habang naruroon, nakarinig sila ng tinig mula sa kagubatan. Isang babae, si Flerida, ang nagkukwento ng kanyang pagtakas mula sa kanyang kaharian at ang kanyang paghahanap kay Aladdin na nawala ng 6 na taon. Sa kanyang paglalakbay, narinig niya ang mga sigaw ng isang babaeng humihingi ng tulong at natagpuan niya si Laura na inaalipusta ni Adolfo. Gamit ang pana, pinatay ni Flerida si Adolfo at iniligtas si Laura. Sa pag-uusap ni Florante at Aladdin, ikinuwento rin ni Aladdin ang kanyang buhay. Siya ay isang prinsipe mula sa Persia at anak ng malupit na Sultan Ali-Adab. Pinagbintangan siya ng kanyang ama na iniwan ang kanyang mga alagad, dahilan ng pagkatalo nila sa digmaan. Dahil dito, nais siyang patayin ng sultan. Subalit, dahil sa pagmamahal ni Aladdin kay Flerida, isang dalaga mula sa kanilang kaharian, nakaligtas siya. Hiniling ni Flerida sa sultan na palayasin na lamang si Aladdin at siya na lang ang pakakasalan ng sultan bilang kapalit ng kanyang buhay. Nagtagpo sila Florante, Laura, Aladdin at Flerida sa kagubatan. Matapos ang kanilang mga salaysay, bumalik sina Florante at Laura sa Albania at naging hari at reyna. Samantalang, sina Aladdin at Flerida ay nagbalik sa Persia, kung saan si Aladdin ang naging bagong sultan matapos mamatay ang kanyang ama. Namuhay ng matiwasay at payapa ang Albania at Persia matapos ang mga kaganapang ito. At dito na lamang nagtatapos ang kwento ni Florante at Laura na sinulat ni Francisco Balagtas Baltazar.